Istorya Tagalog Horror Stories. Maligayang pagbabalik, kapatid. Nang sandaling bitiwan niya ang mga salitang iyon, ay binalot na ng takot ang buong paligid. Hindi na ako makahinga sa sobrang lakas ng tibok ng puso ko. Parang may kakaibang hangin ang gumagapang sa akin, dahilan para manlamig ang buo kong katawan. Nanginginig ang mga mata ko habang nakatingin sa kanya. Tinanong ko siya kung ano ba ang ibig niyang sabihin. Kahit pa man nanginginig na ako sa takot, pilit pa rin akong nagsalita. Sumagot siya sa akin ng pasensya na. Magkatunog daw kasi ang pangalan namin ng kanyang kapatid na nasa Maynila rin. Napabuntong hininga ako at sunod-sunod pa ang lunok. Matapos madinig ang mga sinabi niya, pero may part pa rin sa akin na kinakabahan talaga ako. Mukhang napansin niya na kinakabahan talaga ako, kaya siya na ang unang nagsalita. Sinabi niya sa akin na marami daw na magagandang lugar dito. Sana daw ay maging masaya ako sa pananatili ko dito. Napatango na lang ako, pero hindi pa rin talaga ako makatingin ng diretso sa kanya. Ang layo pala talaga ng biyahe dahil kanina pa kami nandito. Hindi ko pa nakikita ang daan palabas. Sinabi din niya na kumain muna ako dahil meron daw mangga sa loob ng sasakyan. Pag-aalok niya sabay tingin sa isang basket sa gilid. Tinignan ko naman ito at may nakita akong kulay green na mangga. Naglaway naman ako nang makita iyon, kaya agad akong kumuha ng isa. Patay gutom na akong patay gutom, pero ang tagal ko nang hindi nakakain ito. Nakangiti akong nagpasalamat sa kanya at ganoon din naman siya. Dagdag pa niya, matamis daw iyon kahit ganoon ang kulay. Inikot-ikot ko muna yung mangga at inamoy-amoy, kaya mas lalo akong natakam. Aakma na sana akong kagatin ito, pero natigilan ako at humarap sa kanya na parang atat na siyang kainin ko ito. Bigla siyang napatanong ng bakit. Bigla naman akong nagtanong din sa kanya kung wala po bang asin. Natigilan ako nang bigla niyang ihinto ang sasakyan, dahilan para mabitawan ko ang mangga at gumulong pa ilalim ng upuan. Napahawak ako sa ulo ko dahil sa sobrang pag-alog. Ang lakas ba naman ng pagkapreno niya? Buti na lang naka-seatbelt ako. Sinabi niya sa akin na bumaba na ako. Seryoso niyang utos. Magsasalita pa sana ako kaso naunahan na niya akong magsalita. Sinabi niya na kaunting lakad na lang ay makakalabas na ako. Seryoso pa rin ang kanyang muka. Wala na akong nagawa kundi kuhanin ang aking bag at nagpasalamat sa kanya bago bumaba. Mukha atang nainis siya sa akin dahil pinaharurot niya yung sasakyan niya pabalik. Bakit kaya? Bakit kasi nagdemand pa ako ng asin kahit sinabi niya na matamis na? Ang babaw naman kung ganoon yung dahilan niya. Napakibit balikat na lang ako saka naglakad palabas. Nagulat naman ako dahil madilim na ang paligid. Grabe, ang hirap pala ng sasakyan dito dahil walang gaanong dumadaan. Naglakad pa ako sa kalsada nang may bumusina sa akin, kaya mabilis ko itong nilingon. Huminto ako para antayin itong huminto sa aking harap. Tumingkayad pa ako para makita si Manong driver. Sinabi sa akin ni Manong driver na sumakay na ako, sabay bukas niya ng pinto. Truck ito ng puno ng gulay. Agad naman akong pumasok at sumakay.
Tinanong niya ako kung ano ba ang ginagawa ko sa ganitong oras sa labas. Sumagot naman ako at sinabi kong mayroong naghatid sa akin kanina dyan, kaso nagalit ata kaya pinababa ako. Sabay turo ko ng dinaanan namin kanina. Gulat namang napatingin sa akin si kuya at salitang tiningnan ako at iyong dinaanan ko kanina. Nagtataka siyang nagtanong kung paano ako nakaalis. Kunot noo ko naman tinignan si kuya. Tinanong ko naman si kuya driver kung saan ba ang tinutukoy niya. Sumagot naman siya sa akin na mayroon daw malaking bangin dyan at walang sasakyan na dumaraan dyan. Nanlaki ang mga mata ko matapos niyang itong sabihin. Muli na naman akong nakaramdam ng takot. Nanginginig akong nagtanong kung anong oras na po. Sumagot naman si kuya driver na 4:00 na ining. Napapikit ako at napahinga ng malalim. 1 oras ba ang biyahe namin? 3:00 ang nakita kong oras bago namatay ang cellphone ko kanina. Inulit-ulit sa akin ni manong driver na 4:00 na daw na madaling araw. Sandaling napatigil ang mundo ko at para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hirap naman ako makahinga dahil sa sinabi ni kuya. Parang tuyo na ang laway ko, pati mga balahibo ko naghihiwalay na dahil sa takot. Tulala na ako buong biyahe. Mahigit kalahating oras siguro kami nagbiyahe papuntang bayan. Nakatulala lang ako at blanko ang isipan. May mga sinasabi si kuya pero wala akong maintindihan dahil para akong nabibingi sa lakas ng tibok ng puso ko. Ibig sabihin, maaaring engkanto yung babaeng nakasama ko kanina. Sabi nila, mababait daw ang mga engkanto sa mga taong gusto nilang makuha. Buti na lang pala, hindi ko kinain yung mangga, baka hindi na ako nakaalis doon. Nagpasalamat ako kay Manong matapos ituro sa akin ang pwesto ng tindahan ni Lola Esdang. Mabilis akong nagtungo doon at kita ko ang gulat sa mukha ni Lola matapos akong makita. Sinabi ko kay Lola na namiss ko siya, sabay yakap ko sa kanya ng sobrang higpit. Tinanong ako ni Lola kung ano ang ginagawa ko dito at alam ba ng magulang ko na nagpunta ako rito. Aligaga niyang tanong sa akin. Sinabi ko kay Lola na hindi nila alam. Ayaw kasi nilang pumayag. Pero wala na at nandito na ako. Pagmamalaki ko sa kanya, pero napatingkayad ako matapos niya akong kurutin sa tagiliran. Sinabi sa akin ni Lola na pasaway daw ako. Bakit ko daw sinaway ang mga magulang ko? Bukas na bukas daw ay kailangan ko nang umuwi. Nais ko pa sanang umangal kaso hindi na natapos si Lola sa pagdadakdak at pangangaral sa akin. Ano ba talaga ang meron at ayaw nila akong magpunta dito? Wala naman akong gagawing masama. Matapos ako pagalitan ni Lola ay nagpunta na kami sa bahay nila para magpahinga na muna. Sinabi sa akin ni Lola na magpahinga na muna daw ako at ang lolo ko daw ay nasa bukid pa habang inilalapag niya ang mga gamit ko sa loob ng kwarto. May kalakihan din ang bahay ni Lola na nasa 3 kwarto at 2 lang sila ni Lolo ang nakatira dito. Matapos nito ay nagpaalam na si Lola na umalis dahil babalik pa raw siya ng palengke at papunta naman daw dito si Angie. Malawak din ang kwarto. Hindi siya mukhang pamprobinsya kung hindi ka lang titingin sa labas. Hindi mo mahalata na nasa probinsya ka. Lumapit ako sa bintana at binuksan ito. Matatanaw mo mula dito ang isang malawak na palayan at sa hindi kalayuan ay ang ibang mga bahay na gawa sa kawayan. Ang sarap ng hangin dito at ang tahimik pa. Napaka-relaxing ng atmosphere dito. Nakatitig lang ako sa malawak na palayan at hindi pa rin maalis sa isip ko ang nangyari sa akin. Ibig sabihin, nakasagupa na kaagad ako ng isang engkanto. Bakit hindi ko napansin iyon o sumagi man lang sa isip ko na baka nga engkanto siya?
Pero kasi ang ganda niya talaga at ang amo pa ng muka. May tumawag sa aking insan. Napatigil ako sa isang malakas na sigaw na nagmula kay Angie habang papasok ito sa kwarto ko. Napatayo naman ako bigla at niyakap ko siya. Sa Facebook lang kami madalas na nag-uusap at talagang na-miss ko siya dahil halos 2 taon na rin simula nung nagpunta sila ng Manila. Sinabi niya sa akin na na-miss niya ako ng sobra. Nanggigil siyang niyakap niya ako. Sabay pa kaming natawa kaya bumitaw na rin siya sa pagkakayakap sa akin. Excited niya akong niyaya at sinabing igagala niya ako. Magsasalita pa sana ako kaso bigla na niya akong hinila palabas. Magkasing edad lang kami ni Angie pero mas matangkad ako sa kanya ng ilang pulgada lang. Maigsi ang buhok at maputi ang kulay ng balat niya. Sobrang daldal nito kaya sa lahat kami ang magkasundo kahit bihira lang kami magkita. Sa bagay, siya lang naman ang pinsan ko. Inilibot niya ako sa paligid. Layo-layo ang bahay at may malawak na palayan. May malalaking puno at may mga gulayan din. Masarap din ang hangin na alam mo talagang nasa probinsya ka na. Malayo sa mausok na lugar sa Maynila. May mga ikinukwento sa akin si Angie tungkol sa lugar na ito at kung paano sila maglaro noong mga bata pa sila at naikwento rin niya kung paano sila nagkakilala ng kanyang jowa. Habang inililibot ko ang paningin sa paligid, sa berdeng kalupaan hanggang sa asul na kalangitan, ay biglang may umagaw ng atensyon ko. Isang lalaki na nakatayo sa hindi kalayuan sa ilalim ng malaking puno ng mangga at nakatanaw siya sa palayan. Hindi ko alam pero hindi ko maalis ang tingin ko sa kanya. Nakatagilid siya sa amin ngayon pero tanaw na tanaw ko ang maganda nitong muka. Pero mukhang masungit at kapag kinausap ay deadma lang. Sinabi sa akin ni Angie na si Marlo daw iyon, anak ng isa sa mga kasamahan nila lolo sa pagsasaka noon. Nagulat ako nang pati si Angie ay nakatanaw rin. Umiwas ako ng tingin at umakto na parang wala lang. Sinabi ni Angie na gwapo daw si Marlo at ang dami daw na nababaliw na babae dyan. Napangisi na lang ako sa sinabi ni Angie. Sinabi ko na lang na playboy, sabay balik ng tingin doon sa Marlo. Sinabi naman ni Angie sa akin na wala daw pinansin na kahit isa si Marlo. Hindi rin daw iyan madalas magsalita. Simula nga daw na bata pa lang sila ay mas gusto daw ni Marlo na mag-isa. Dagdag pa ni Angie. Sinabi ko na lang na baka Barbie yan. Natawa ako at hinampas niya lang ako sa braso at nakisabay na rin siya sa pagtawa. Muli kong ibinalik ang tingin kay Marlo. Pero nagulat ako nang tumingin din siya sa gawi kung saan kami nakatayo at wala man lang reaksyon ang muka. Kaya napaiwas ako at kunwaring nagtitingin na lang sa paligid. Bago po tayo magpatuloy, suportahan niyo po ang storya Tagalog Horror Story at pakiclick na ang subscribe button at i-hit ang notification bell para updated kayo. Nagpunta kami kila lolo pero saglit lang din dahil ipapasyal pa raw ako ni Angie sa iba pang parte ng lugar na ito. Ang ganda talaga rito. May mga malalaking puno at maraming gulay. Mukhang kilalang kilala talaga si Angie sa lugar na ito dahil halos lahat na nakakakita sa amin ay kinakawayan siya. Matapos ang maghapong galaan, bumalik na ulit kami sa bahay nila lola. Tumambay siya saglit pero umalis na rin nang makabalik na sila lolo at lola. Tinanong ako ni lolo kung ayos lang daw ba ako. Mahina daw kasi ang signal dito at kapag naiinip ako ay manood lang daw muna ako ng TV. Wala din kasing magagalaan na gaano sa lugar na ito. Ngumiti na lang ako kay lolo at tumango. Alas 7 pa lang ng gabi pero matutulog na sila kaagad. Ganito raw kasi talaga sila kaaga matulog dahil wala silang gagawin at isa pa nga,
maaga silang gigising kinabukasan. Nagstay na lang ako sa kwarto ko dahil hindi rin naman ako mahilig manood ng TV. Nakasalampak ako sa kama at nakatingala sa kawalan. Hindi talaga maalis sa isip ko yung mukha ng Diwata. Pero totoong grabe pala talaga ang ganda nila. Ibig bang sabihin, kaya ako siya nakita dahil gusto niya akong isama sa kanila. Maganda pala talaga ako kasi ang sabi nila, magaganda lang daw ang kinukuha nila. Pero paano kaya kung napasama ako sa kanya? Baka ngayon ay wala na ako dito. Kahit hindi ako sanay matulog ng ganito kaaga, ay pinilit ko na lang ipikit ang mga mata ko. Sobrang tahimik ng paligid kaya hindi rin malabong makatulog agad ako. Maya-maya, naalimpungatan ako dahil may tumatawag sa akin na Camila Montejos. Sinabi pa na halikan at sumayaw. Kinusot ko pa ang mga mata ko bago bumangon sa kinahihigaan ko. Anong oras na ba at may party pa sa labas? Teka, may party ba sa lugar na ito? Bumilis ang tibok ng puso ko at saglit na pinakinggan ang paligid. Hindi ganoon kalakas ang tugtugin at sa palagay ko ay nasa kalayuan ito ginaganap. Napatingin ako sa orasan na nasa itaas ng pader. 3:00 pa lang naman ng madaling araw. Pero bakit hindi ko nadinig iyan kanina bago ako natulog? May nagsalita pa ulit at sinabing, Camila Montejos, ikaw na ang sasayaw. Sa mga oras na ito ay parang ayoko munang huminga para mas lalo kong madinig ang sinasabi. Imposible na pangalan ko ang babanggitin doon dahil hindi naman ako kilala rito. Maingay rin ang paligid na halatang masasaya ang mga taong naroon. Para nga siyang birthday party o anuman. Dali-dali akong tumayo para lumabas ng kwarto. Tumingin ako sa kwarto nila Lola pero nakasarado ito at pati na rin ang pinto palabas. May nagsalita na naman na Camila, ano pa ang hinihintay mo? Muli kong nadinig ang pangalan ko na tinawag. Hindi naman ako matatakotin, kaya dahan-dahan kong binuksan ang pinto at sumilip. Madilim ang paligid at dinig ko pa rin ang tugtog at mga hiyawan ng tao na paulit-ulit na sinasabi ang pangalan ko. Medyo maingay ang pinto kaya kaunting uwang lamang ang binuksan ko. Payat naman ako kaya alam kong kasya ako. Ang angas naman pala dito. May party na ganyan at hindi man lang ako sinabihan ni Angie at nila Lola para sana nakapag-ayos pa ako. Sayang, nakapagsuot sana ako kahit man lang simpleng dress. Sinundan ko ng dinig kung saan banda yung party na kanina pa ako tinatawag nang biglang may humila sa kamay ko. Ang dahilan para mapahinto ako sa paglalakad. Tinanong ko ito kung sino siya. Madilim ang paligid kaya hindi ko gaanong maaninag ang mukha niya. Kinikilabutan na ako lalo na sa paghigpit ng pagkakahawak niya sa akin. Laking gulat ko nang bigla niya akong hilahin pabalik sa bahay nila Lola. May ilaw na rito kaya mas nagbigay ng linaw sa aking paningin kung sino siya. Imposible. Anong ginagawa ng tao na ito rito sa ganitong oras? At isa pa, bakit niya ba ako hinablot pabalik? Marlo? Mukhang nagulat din siya nang banggitin ko ang pangalan niya. Mas gwapo pala siya sa malapitan. Tinanong niya ako kung paano ko nalaman ang kanyang pangalan. Hindi ko alam kung nagagalit ba siya o naguguluhan, pero ang alam ko, gwapo siya. Hindi ko naman alam kung galit ba siya dahil wala namang nag-iba sa kanyang muka. Sumagot na lang ako na si Angie ang nagsabi sa akin at nagtaka ko kung bakit niya ako hinila pabalik ulit sa loob. Hinila ko na ang aking kamay na kanina pa niya hawak ng mahigpit. Siyempre, dapat mas masungit ako dahil ako ang babae. Tinanong ako ni Marlo kung saan ako pupunta.
Sumagot naman ako na sa party dahil tinatawag nila ang pangalan ko. Tinaasan ko siya ng kilay na parang ipinagmamalaki ko pa. Hindi siguro siya invited doon. Sinabi niya na nababaliw na ba ako. Kailan pa doon nagkaroon ng party sa bukid na kakaunti ang tao? Party ng mga gulay daw ba ang tinutukoy ko? Tinitigan ko muna siya saglit saka ko siya inirapan. Tinanong ko kung ano ba ang ibig niyang sabihin. Nadinig ko ang pangalan ko na tinatawag ako. Pag-aangal ko naman dito habang naghahalukip-kip. Sinabi ulit niya na hindi ko daw ba naiintindihan. Hindi tao ang mga iyon. Nang sandali niyang sabihin iyon ay nakaramdam na naman ako ng kaba at panlalamig. Napatanong ako kung ano ulit ang ibig niyang sabihin habang nangangatog ang tuhod ko. Sinabi sa akin ni Marlo na bago lang daw ako dito at gusto nila akong linlangin. Sa susunod daw na makadinig o makakita ako ng mga bagay na bago sa akin ay huwag ko daw papansinin kasi hindi nila ako titigilan. At isa pa, itali ko daw yung buhok ko. Mas nakakaakit daw ng ibang nilalang kapag nakalugay ang buhok ko. Nakatulala pa rin ako sa kawalan at parang feeling ko hindi na ako makakatulog nito. Hindi ko alam pero bigla na lang nawala yung ingay sa paligid. Nalinlang na naman ba nila ako? Pero bakit ganoon lang kadali akong mapasunod na parang may mahika silang ginagawa sa akin? Mabuti na lang at hindi ako natuloy na makapunta doon. Pero teka, paano niya nalaman na pupunta ako roon? Ang layo ng bahay nila rito. Hindi kaya may alam din siya sa mga nangyayari? Sino ba siya? O ang dapat kong itanong ay ano ba siya?